So good afternoon. For today's video, I'm going to demo the gym management system and the application or under the application. So, ang makikita nyo ngayon is yung login system. So, ang nilalagin dito is yung admin account. So, ilalagin natin ngayon yung admin account. So, kailangan lang is yung username or yung email and then yung password. And then, click login. So, lalabas tong alert message na successful kapag tama yung information na in-input. So, after nyan, papasok yan dito sa dashboard ng system. Sa dashboard, nandito yung today's earning, month earning, or this month earning, active members, pending registration, subscription request, and present members. Sa today's earning, dito lalabas yung kita ngayong araw. Next is yung sa month. So this month, kung anong month ngayon, ayun ang lalabas dito. Kung for example, April, nandito sa sales graph, makikita dito na 1,360 yung kinita ngayong April. So makikita natin yan dito. Then for today's earning, wala pa dahil wala pa tayong transaction na nagagawa. So mamaya papakita ko kung paano siya malalagyan dito. So next is yung active members. Itong active members, pag click mo siya, papasok siya dito sa member status. Ito siya. Papasok siya dito. So nandito makikita mo yung mga inactive. Yung mga inactive, color red siya dahil yung subscription nila is past due date na or hindi pa sila nagre-renew. Other color nito is yung kulay orange. So dito sa demo wala siyang kulay orange kasi wala pang wala pang subscription na 3 days ay mag-expire na. So balik tayo dito sa dashboard. After nyan is yung pending registration. Click natin. Pag click mo, papasok ka dito sa for approval. Under din niya ng gym management. Ito siya. So, ito rin siya. Dito sa for approval, papasok dito yung mga data or yung mga nag-register dito sa ating mobile or Android application. So, pag nag-register ka dito, example, mag-register tayo, test6 account test6@gmail.com and then password. So, after mo maklik nitong sign up button, magkakaroon ng notification yan dito sa system na merong nag-sign up sa ating application. So, pag click mo, meron siyang confirmation dahil, for example, nagbago yung isip ng user, ayaw nilang mag-sign up. So, pwede pa nilang ma-no or ma-redo. So, click yes. After ng yes, successful, makikita mo, nagkaroon na siya dito ng notification. So, pag kinlik mo siya, makikita mo is one new account registration has been received. Meron siyang date. So, kapag kinlik mo siya, papasok siya diretso dito sa for approval. So, makikita mo na siya ngayon dito. Sa pag-filter naman, pwede mo siyang pindutin dito. For example, yan, pindutin natin siya from April to March. So, pwede naman siya from ito. Ayan. So, ang ginamit natin kaninang account or pinang-register natin is si test6 account. Si admin, nasa kanya kung i-approve niya ba itong account na to. Kung itong account na to is para sa new member. Kung hindi naman siya member, pwede niyang i-disapprove to. So, ang gawin natin ngayon is try muna natin siya i-login dito kung ano yung magiging notification niya. For example, hindi pa siya ina-approve ng admin at inilagin natin, ang lalabas ng notification niya ito, your account is not yet active. So kapag in-approve to ng for example, in-approve natin siya ngayon, meron siyang confirmation ulit kung i-approve siya, click yes kung i-approve. So, success. Pag nilagin naman natin siya uli ngayon, kanina ang lumabas na notification, yung account niya is not active pa rin. So ngayon, in-approve siya dito sa admin side. So let's try to login. Ayun, login success. And then papasok siya dito sa report page ng Android application natin. And may lalabas siya dito na welcome.
So, meron ditong setup profile and meron ding dismiss. So, napakita natin kung paano yung nangyayari dito sa pending approval. Yan, ito siya. Next is yung subscription request. Dito meron akong tinest na account, si Test5. Nag-try siya na request ng subscription for 15 days. Itong mga plan na to, makikita natin yan under dito sa subscription list. So, dito muna tayo. So, balik muna tayo sa dashboard para makita rin natin na nag-i-increment to kapag may bagong subscription request. Ganon din dito sa pending registration. So, punta tayo dito sa Android application natin. I-dismiss muna natin to. Ayan. So, sa application, meron tayo ditong wait log. Kung saan ang user pwede mag-log ng kanilang wait for today. And then, meron ditong BMI. So, ito yung auto-calculate kapag kumpleto na yung weight tsaka height. Kapag sinet up mo yung account mo. Or dumaretso ka dito sa account and then edit profile. So, edit profile, ito siya. Pwede mo siyang i-edit dito. So, back lang muna natin. Mamaya na yan. Balik muna tayo dito. So, mag-request tayo ng subscription. So, ang pag-request ng subscription dito ay ganito lang. So, pasok ka dito sa settings, click mo lang yan, and then meron tayong subscription. Pag click mo yung subscription, lalabas dito yung current membership mo. So, itong new account na to, wala pa siyang current membership. Kaya nakalagay dito is yung information not available. So, ito yung mga available subscription natin. May 1 day, 15 days, 1 month, 3 months, 6 months, and 1 year. Itong available subscription na to, ito siya, sa subscription list. Pwede mo siyang i-edit. Nakadepende kung magkano yung price, number of days, tsaka kung ano yung setup mo na description. So, ganun siya. So, balik tayo dito. Dashboard. Tapos, balik tayo sa application. So, try natin siya na mag-request ng 15 days subscription. Itong mga price, hindi pa siya yung default. Pwede siyang baguhin. Depende sa price or price ng inyong gym membership. So, may payment method dito. Meron GCash. Itong GCash is under development pa. So, ito yung for future development pa. Kaya lalabas, not available. So, try natin for cash. Pag sinabi cash, ito yung babayaran mo doon na mismo sa cashier or doon na mismo sa gym. So, click lang natin yes. Ko-confirm lang yung payment method. And then, pag click mo ng yes, lalabas na subscription successful. Pag back mo, pasok ka dito sa pending transaction, lalabas siya dito. Makikita mo siya kung completed na o hindi. Kapag completed na yung request mo dito, mawawala na siya dito. So, makita natin, nagkaroon naman uli siya ng notification. So, click lang natin nga. Makikita natin, 1 new subscription request has been received. And then, dito sa ating subscription card, nag-increment na siya from 1 na naging 2. So, pwede natin siya i-click dito, itong card na to, or diretso na rin natin dito. So, dito na natin gawin. Yan, nice. So, pumasok na siya dito. Ito si Test 6. Test 6 account. Nag-request siya ng plan na 15 days. Yung amount to pay, kapag cash siya, pupunta siya sa gym or magbabayad sa cashier. Ang iabot niya is 150 pesos. Kapag gusto natin i-transact na to, or babayaran na siya ng customer, click lang natin tong icon na to, which is yung transact icon. At pwede mo naman siyang i-cancel transaction. Pag i-cancel transaction mo, mawawala rin siya dito. So, ito kasing test 5, hindi natin makikita kasi yung current na account na ginagamit natin is yung test 6. So, i-test na lang muna natin yung pagkakaroon ng transaction dito or pagbayad ng user. So, pag click mo ng transaction, papasok siya dito sa payment form. Itong payment form, pwede mo baguhin or kung depende sa user kung babaguhin niya ba yung plan na ni-request niya, pwede mo siyang baguhin dito. So, wag na muna natin baguhin. Try muna natin siya i-transact yung 15 days. For example, nagbigay yung customer ng 200, ma-auto-calculate na siya dito yung change amount. Ito siya. For example, 200. Ang total na babayaran niya is 150. Yung change amount niya is 50. So, click lang natin to. Ayan. Palitan natin para medyo makita natin.
Yan. Pag click mo yung pay, may confirmation ulit. And then, click mo lang kapag nabayaran na ng customer. So, click yes. Transaction success. And then, mawawala na siya dito sa part ng user. So, nawala na siya dito. No pending transaction na siya. Pag bumalik na siya dito, sa subscription niya, lalabas na dito yung current na membership niya, which is yung 15 days. And then, yung end date na membership niya is, ito siya. April 25, 2024. So, pag click mo naman dito sa admin side, yung okay, lalabas yung receipt. So, pwede mo siyang i-print or hindi. Depende sa user. So, pag pinit, click mo lang yan, ito yung lalabas. Cancel lang natin. Dadiretso siya dito sa sales list. So, yun siya. Nawala na siya dito. Yung sales naman, papasok siya dito sa ating sales list. So, click lang natin. And then, kailangan ng admin password for security purposes na rin po. So, ito siya. Sa sales list, makikita mo dito yung user ID. Meron ditong walk-in para sa mga nagwo-walk-in lang or one session a day lang sila na pumupunta or isang araw lang sila na pupunta ng gym. Ayun yung mga walk-in. And then, ito naman yung ID ng mga regular na customer. So, makikita mo yung invoice number, yung plan, yung price, yung cash, and then yung change. Cash, ito yung method. Payment date, kung kailan sila nagbayad. And then yung user or yung admin account kung sino yung nag-transact. And then, pwede mo naman ma-regenerate yung receipt or invoice ng user na yon. So, click mo lang tong icon na to, view invoice. Then, dadiretso siya dito and then pwede mo siyang i-reprint. So, balik tayo sa dashboard. So, ngayon, meron tayong transaction na 150 dahil nga meron tayong request kanina na ginawa. So, for today's earning, meron na tayong 150 and then makikita natin siya dito. So, natagdagan na rin yung month or this month earnings. So, nakikita natin na nag-update siya. So, sa sales script naman, pwede natin makita siya ng weekly. So, ito siya, week 15, monthly, and then yearly. So, itong mga nakikita mo numbers na to ay dummy data pa lang po siya para lang mapakita natin kung paano nagpa-process or paano tumatakbo yung system. So, next is yung present members. Itong present members, ito yung mga pumupunta ng gym everyday. For example, for today, merong one present members. Ibig sabihin, nakapag-scan na siya or nakapag-login na siya dun sa ating QR attendance. So, ito yung attendance list. Under din siya ng gym management. So, ulitin natin, pag kinlik mo itong present members, papasok siya sa attendance list. So, ito yung QR natin. Dito, pwedeng i-scan yung QR ng bawat user. So, auto-generated din yung QR once na sign up yung user and in-approve ng admin. So, balik muna tayo dito. Yung attendance, pwede mo siyang ma-filter by date. For example, nung 9, yesterday yan, ito yung list ng mga customer na pumasok sa gym or umattend sa gym. And then, para naman makuha yung attendance, try natin i-click dito. Meron tayong QR attendance. Sa baba niyan, ito yung list ng mga umattend ngayon. So, try natin. Punta tayo sa user. Ito yung user. Sa user, para makuha mo yung QR niya, papasok ka lang dito sa account. So, ito siya. Test 6 account. Wala pa siyang picture. So, try natin lagyan. Pag maglalagay ka ng picture dito lang sa edit profile. Change profile. And then, picture na kung anong gusto mong picture. For example, ito na lang. So, ito siya. Click save. Ayan, may confirmation ulit. Yes. And then, wait lang natin siya na tawag dito. Mag-load. Pag di pa rin siya naglo-load, mabagal internet, balik lang tayo dito sa account. So, ito siya. Yan, nag-load na siya. So, yung QR niya, ito siya. Yung QR icon. Pag kinlik mo siya, lalabas yung QR ng user. And then, ito yung i-scan nila
para makapag-time in. So, try natin i-scan. So, tapat mo lang siya sa camera. Example, kailangan lang ng malinaw na camera. Pag tinapat mo siya, wait mo lang siya may scan. Wait lang. Isilong natin yung camera. So, ayan. Scan lang yan. Pag ni-scan siya, lalabas yung username, subscription plan, which is yung 15 days. Due date, kung kailan. So, kapag may papasok na user, i-scan lang nila yung QR nila. At makikita doon kung yung user na yon is isa bang member or hindi. So, try natin mag-create ng isa pang account na wala pang subscription. Kung anong mangyayari kapag in-scan. So, create tayo. Balik tayo dito sa yan. So, test 6, test 7. Ito siya. Approve lang natin. And then, login ulit. Yan. Dismiss. So, dito pala sa Android application, meron siyang report, discovery. Sa discovery, meron ditong mga setup workouts for apps beginner. Ito siya. Lang, pag hindi alam ng user, pwede niyang panoorin yung video. Meron description and then may konting instruction. So, yan. Ito siya. So, ganun din yung iba. Ayan, ito yung mga workouts na pwedeng sundan or depende sa user. So, warm up, exercise. Pwede siyang mag-search. For example, push up. Ayan, lahat ng push up na exercise, lalabas siya dito. May picture, click mo lang yan, lalabas yung information niya. Ganun din sa food. Delete mo lang to. Food, ayan, equipment, ayan, click mo lang yan, and then lalabas yung description niya. So, ganun dito. So, kapag hindi ka pa nakasubscribe or wala ka pang membership, ayan, itong tatlo lang ang ma-access mo. Ito naman, workout plan, para lang siya sa mga nakasubscribe na user. So, dito sa workout plan, ito lang naman yung generated na diet and workout plan na nakadepende sa profile or information na i-input ng user. So, mamaya papakita natin siya. So, ipakita lang muna natin yung sa non-member account. I-scan lang natin siya. So, balik tayo dito sa attendance, QR attendance, lalabas to. And then, ayan, i-scan lang natin. Ito yung lalabas. Not a member. So, kapag lumabas yun, ibig sabihin, yung user na yun is hindi pa member. So, dun pa lang malalaman mo na kung yung pumapasok sa gym is isang member or hindi. So, isang way na rin siya para makaiwas sa mga hindi nagbabayad. So, yun. So, kapag ilagin ulit natin yung account natin na test 6 dahil ito yung ginamit natin pang subscribe kanina. Yan, dismiss. Yan, na-access na yung plans kasi isa na siyang member ng gym. So, yun siya. So, si user, pwede na siya
pwede rin siya mag-add pa ng another subscription. So, madadagdag yan dito sa kanyang membership date and date or yung due date niya. So, dito pala sa settings, meron siyang subscription, yung account, yung information mo dito, change password, ito siya, kailangan lang ng current password, new password, confirm password. So, kailangan lahat is malagyan ng input. So, yun siya. So, balik tayo. Meron tayong weight logs. Ito yung lahat ng nilalag mo dito sa ito siya. And then, BMR calculator, pan-check, for example, is 96, 163. So, ika-calculate niyo yung BMI mo, and then yung fitness category. And then, some tips para sa user. For example, consider fitness goal of significant weight loss dahil isa siyang obese. Okay? Then, BMR, para sa basic metabolic rate, age, male, gender, for example, 22, 96, 163, activity level, kung sedentary kung hindi siya madalas mag-exercise, slightly active, kung moderate or very active. Nakadepende sa user. For example, moderate lang. So, calculate natin yung BMR. So, ito yung BMR niya. Calories per day. 2,904. So, okay. Back lang natin. So, ito yung sa settings. So, balik tayo dito sa workout plan. Dito muna pala tayo. Pakita lang natin kapag magta-type note si customer. So, yan. Itapat lang uli natin siya dito sa camera. Ayan. Kapag naka-time in ka na, ang lalabas naman ngayon is yung timeout. Yan. So, itong TR attendance na to is tuloy-tuloy yung pag-capture niya. So, makikita mo meron pa siyang lumalabas na member dahil nagka-capture siya na nagka-capture. So, minsan lang man siya lumalabas kapag may na-detect. So, next is punta na tayo sa para mawala pala tong QR na to, click mo lang yung outside. So, dito sa workout plans, wala pa siya dahil hindi pa siya nakakapag-create. Diet plans, wala pa. Mga previous diet plans, yan. So, kapag mag-create ka, click mo lang tong button na to. And then, click yes. Lalabas na yung questionnaires. And then, yung kapag maglalagin ka kanina, may lumalabas na dito na set up your account. Ganun din yung lalabas. Pag once na click mo yon, ito rin yung lalabas. So, try na rin natin doon. Yan. Login lang ulit natin. Pagka-login, lalabas na yung welcome message and then set up your profile. So, yan. Lumabas siya, di ba? So, yan. Try natin siyang pilapan. So, gender, male. Current age, for example, 22. Continue. Current weight, 96. Target weight, ito na yan. Continue. Height, centimeter. Continue. And then, lalabas na yung BMI niya. Fitness category. And then, yung tips para sa user. Kung anong fitness goal yung bagay sa kanya. And then, what is your fitness goal? Nakadepende sa user kung anong gusto niya. For example, loss weight or lose weight. Muscle gain, maintain, gain. Yan. So, continue lang natin. So, select your activity level. Sedentary, little or no exercise. Lightly, moderate, very active, extra active. So, for example, 1 to 3 days lang siya nag-exercise. So, ito yung kanyang BMR. So, okay. Do you follow any of these diets? Kung vegetarian ka, non-vegetarian. So, kung both naman, pwedeng none of the above. So, continue.
select your fitness level. For example, beginner ka pa lang pagdating sa fitness at hindi mo pa kaya yung pang hardcore or advanced or intermediate na exercises, pwede ka mamili dito sa tatlong to. Beginner, so try lang muna natin yung beginner. Continue. Set up your workout plan. So, for example, for Monday, gusto mo cardio lang. Tuesday, rest day. Kasi nga, for example, kanina, 1 to 3 days lang. So, Wednesday, gusto niya mag-upper body. Thursday, rest day. And then, lower body. And then, the rest, rest day. Rest day na siya. So, click continue. And then, all data is correct. Click mo lang yes kapag lahat is tama. And then, creating na siya. Yan. Pagtapos yan, pag successful na, click mo lang yung continue. Then, babalik siya dito sa ating report. So, balik na tayo dito sa plans. So, nakapag-create na tayo. So, makikita na natin siya dito. For example, week 1, ito yung na-create kanina. So, may Monday to Sunday. So, kanina, nung sinetup natin, yung Monday natin is yung cardio. So, click lang natin. So, lalabas yung mga cardio exercises na recommended para sa user. So, ito siya. Tuesday, rest day. Wednesday, upper body. Ito yung mga upper body for weight loss. And then, Friday, para sa lower body. Yan. Ito siya. So, diet plans, ito naman recommended din. Recommended siya. Nasa user kung susundin niya or hindi. So, ito ay generated ng system. So, breakfast, lunch, dinner niya, snacks, orange. So, nandiyan yung servings. Pag click mo naman pala to, example, protein powder, pag click mo tong information button, description yun din yung macronutrients niya. Ito siya. The same din dito sa iba. Yan, ganun siya. Ganun din dito sa workout. Kapag click mo yung Monday, tapos isang exercise, pag click mo, lalabas yung kanyang equipment, description, instruction, and din yung video. Yan siya. So, yun lang dito sa mobile application. So, itong admin side and then dito sa user side, connected siya sa isang database. So, kung ano yung mabago dito, mababago rin dito. For example, dito, warm-up exercise. Ito, nag-add ako kanina ng exercise. Dito yan sa System Data Management. So, exercise data, equipment, and then food data. So, pwede kayong mag-add pa dito ng more exercises na wala pa. And then, food, equipment na mga bago sa gym, pwede siya. Para sa mga user na hindi alam, para sa inyong equipment na yun. So, meron description, picture. So, food. Yan, kung gusto nyo magdagdag pa dito ng mga alam nyo na para sa user for nutritious food, mga ganun. So, exercise, yan, pwede kayo mag-add. So, yun siya. Workouts, ito fix na to, pero for future development, pwede natin siya dagdagan ng sa admin side na magke-create ng setup workouts. So, for today's ito lang po siya. So, dito sa report, makikita mo yung weight logs mo dito. Makikita ng user kung yung weight niya is nadadagdagan or bumabawas. So, sa weight, para makita natin to, lagi natin yung isang account na marami ng weight logs. So, try natin to. So, login. Ayan. Ayan, makikita natin kagad siya dito. So, ito naman, this week goal siya. Ito, may konting kulang lang. Itong this week goal, ang ginamit namin dito na algorithm is yung linear regression. So, ang ginagawa nun is yung ipipredict niya lang yung this week na weight. So, prediction lang siya. So, itong 96.2, nakadepende yan sa input ng user kung gaano ka-accurate. So, ito siya. Predicted weight, ito siya, 92.62. So, pwede mo siyang ma-zoom. Yan. Pwede mo siyang ma-zoom. Yan. Pag ganyan. Yan.
kung gusto mo makita lang yung April, pwede mo siyang i-zoom. So, ayan lang siya. April 1 to 8. Ayan, mga ganyan. So, try natin mag-log ng weight niya. For example, 96.1. Save lang natin. So, data save successfully. So, try natin makita yun dito sa weight logs. So, ito siya. April 10, Wednesday, nadagdagan siya ng 0.10 na kilogram. So, makikita mo yung history mo dito ng weight logs. Makikita mo kung bumababa ba siya or hindi. So, ganun din yan dito sa report. Makikita mo siya dito kung bumababa ba yung weight mo or tumataas. And then, dito sa part na to, meron siyang icon. Ito. Pag kinlik mo siya, pwede mo i-update yung current na height mo. For example, ano ba yung nakalagay dito? 163. Lagay natin 164. So, automatic siya na makaka-calculate din yung BMI. Once na mag-edit or mag-change ka ng information mo. So, ito siya. So, may logout kung gusto may logout. So, dito siya, report, discover, plans, and then sa settings. So, overall, ito na siya. Change password, edit profile. For example, palitan natin ng 23. Yan. Balik lang natin. Yan. Na-edit naman siya. Yan. Balik lang natin. So, dito naman ulit tayo sa admin side. So, dito, balik lang natin. Yan, makikita mo na yung time in and time out ng mga user na pumunta ng gym ngayon. So, pwede mo rin siya, kung maraming user, pwede mo yung show entries niya ng 10, 25, 50, 100. So, yun siya. So, eto na yan, subscription list. Kung gusto mo baguhin, click mo lang tong action na to, edit button. For example, 15 days. Pwede mo palitan yung name. Sa naming pala ng subscription name, ang gagawin mo is yung number, 15 days, month, depende, kunyari month, days, month, year, ayun lang ilalagay mo dito. So, for example, 1 year, 6 years, ganun. Description, kahit ano na, nakadepende na sa'yo kung anong kailangan, kung anong gusto mo ilagay dito na description. Sa price, yan, kung gusto mo i-update, for example, gawin natin siyang 300. Number of days kasi 15 days, so 15 days lang siya. Update, yes. So, yan, login lang, enter natin yung password. So, nakita natin, ito siya. Yung price niya naging 300. So, mababago rin yan dito sa admin side, user side application. So, yung 15 days natin, price niya dito is 300 na rin. So, yun siya. Balik lang natin sa dati. So, nakadepende kung anong price na gusto niya. Yan, balik lang tayo dito sa dashboard. So, ayun. So, nakita na dito pala sa account ng admin side, my profile. Pwede ka mag-upload ng new picture. For example, new picture. Kahit ano na lang. Ito, profile. Yan. Save changes mo. Yan, mababago na rin yung dito niya. Ito, kanina, nag-ano tayo kanina eh. Nag-register tayo ng new account. So, baguhin natin, admin. So, save changes. Yan, mababago na rin yung dito. So, balik na natin sa dati. Save changes, yan. Yan. Ito yung sa account. So, may change password din. Kailangan lang ng current password, confirm password. So, sa data, dito ka pwede mag-add. Pwede ka rin dito mag-search. Or, pwede mo rin siyang i-export from CSV, Excel, or i-copy. Try natin i-copy. Yan. 396 rows. So, for example, paste natin dito. Ito siya. So, close lang natin ito. Pwede rin PDF. For example, try natin PDF.
So, save. Click mo, ito siya. So, ito lahat ng information. So, kung gusto mo i-export, andito lang yung mga buttons na yan. Pwede ka rin dito mag-search. Search natin, push up. So, lalabas din siya dito. So, pwede kang mag-edit. Kunyari, edit natin to, exercise name. O yan, ito siya. For example, 1, 2, 3 na. Gawin natin siyang 1, 2, 3. Pag-update mo, okay. And then, nag-change na rin siya dito. So, nangingi ito ng admin password dahil required sa amin ng security. So, nagdagdag kami ng ganun para si admin lang yung pwede mag-edit or mag-manipulate ng data sa system. So, pwede ka rin mag-delete. Click mo lang yung yes, delete or cancel. Ganun din dito sa iba. Equipment, yan. Ito, edit. So, balik pala tayo dito sa exercise. Pwede ka dito mag-add ng new exercise. So, si admin lang yung may kakayanan na mag-add ng new exercise. So, category, strength, ganyan, beginner. Sa images and videos pala, ang required na ilagay natin dito is yung link ng images and then yung embedded na YouTube URL. So, dito for example dito sa abdominal crunches, so ito yung image URL niya. So ang recommended is yung may file path or image file path na ganito, JPEG, PNG, and then sa video URL naman ito lang siya, embedded. Itong embedded na to, ganito mo lang siya makukuha. For example sa YouTube, ito, click lang natin. So, click mo lang tong copy embedded code, paste mo lang sa notepad, and then makikita mo siya dito. Ito yung link. Ito siya. Yan, ito siya. YouTube embedded, tapos yung code niya. So, ito lang kukunin mo. Or pwede rin to. Nakadepende yan. Basta yung URL niya, embedded. So, close na natin to. And then, kung may babaguhin kayo sa description, yan, pwede nyong baguhin yan. So, nasa sa inyo na yun, pati instruction. So, close. Yan. Ganun din dito sa equipment. Kung magdadagdag ka, click mo lang add. Yan. Pag mag-add ka, click mo lang yan. Kunyari URL. Save mo lang. Yan. Na-save na siya. So, search lang natin yung 1. So, wala siya dyan. Hindi makita. So, ito siya. So, pwede mo yung delete yan. So, pwede mo rin siya export, edit, delete. The same goes here sa food module. Yan. Pwede mo baguhin yung mga information. Pwede ka mag-search, pwede ka rin mag-add, and pwede mo rin siyang i-export. So, yun lang yung lahat ng tawag dito. Yun lang para dito sa gym or admin side. Then, this is the application. So, connected tong dalawang to. So, yun lang. Pwede mo siya i-logout dito. And then, logout na rin natin dito para sa user. Yan lang. Thank you.